Una sa lahat, kitang-kita sa aerial video na yan kung paanong hinabol ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Isa yan sa 3 barkong naghatid ng mga supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Biyernes. Pilipinas at China nagpalitan din ng radio challenge. To China Coast Guard Vessel 5203. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan MRRV 4407. Ayungin Shoal is part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. Yan at iba pang pangaharas ng China sa resupply mission kasama ang News 5. Abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Isa na namang Chinese nakatakas muli sa mga kidnapper na kapwa niya Chino. 2 pang biktima nasagip ng mga otoridad sa Bulacan. Pamilya ng 5 magkakaanak na namatay sa aksidente sa Laguna, desididong ituloy ang kaso laban sa nang-ararong motorista. Korupsyon sa gobyerno pinag-uusapan sa group chat ng mga retiradong general. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pero wala raw planong destabilisasyon. Mas mabilis na biyahe patagaytay na experience na ng mga motorista ngayong unang weekend mula nang buksan ang bagong exit sa Cavite-Laguna Expressway. Movie in bed, di na lang sa bahay pwedeng gawin kundi sa loob mismo ng sinihan. Pa-experience nga niyan. At sa gitna ng breakup rumors, Daniel Padilla nagpakita ng suporta kay Catherine Bernardo. Hinarang, pinalibutan at binomba ng tubig. Malapitang nakita ng News 5 ang delikadong mga aksyon ng China sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Hindi naman nagpatinag ang ating mga bantay dagat sa panghaharas ng China. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Biyernes ng madaling araw nang marating ng sinasakyan naming BRP Sindangan, BRP Cabra at BRP Melchora Aquino ang Sabina Shoal o Escoda Shoal na 40 nautical miles ang layo mula sa Ayungin Shoal. Doon naghihintay ang Onaiza May 1 at ML Kalayaan boats para eskortan sila sa panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre. Hindi pa man kami nakakalapit, sumulpot na ang isang China Coast Guard vessel. Pagsikat ng araw, isa-isa na naming naaaninag ang iba pang barko ng China. Mag-aalas 6 pa lang ng umaga pero nagsimula na yung shadowing o pagbuntot nitong Chinese Coast Guard vessel 21551 sa sinasakyan nating BRP Sindangan. Agad pinaghiwalay ng CCG ang 2 resupply boats at inilayo sa BRP Sindangan. Hindi rin tinantanan ng China ang pagbuntot sa resupply boats ng Pilipinas. Hinabol at pinalibutan nila ang ML Kalayaan. Dumating pang 16 na Chinese Maritime Militia vessels. Sa kuha naming video, kitang-kitang delikadong paglapit ng militia vessel sa mas maliit na Onaiza May 1 hanggang sa maharang ito ng tuluyan ng China Coast Guard. Sa puntong ito ay nasa 12 nautical miles na yung layo natin mula sa Ayungin Shoal. Kung makikita nyo nga dito, ito yung Onaiza May 1 at yan yung puti naman yan yung ML Kalayaan. Yan yung 2 resupply boats na maghahatid ng pagkain, gamit at ibang supply sa mga tropa natin sa BRP Sierra Madre. Kasabay ng pakikipagpatintero ng ating mga barko, nagpalitan din ng radio challenge ang China at Philippine Coast Guard. Ginigiit ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa kanila umanong teritoryo. Hindi naman nagpatalo ang PCG. To China Coast Guard Vessel 5203. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan MRRV 4407. Ayungin Shoal is part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf.
Isa laban sa tatlong eksenang ito sa patuloy na pagharang ng China sa ating barkong BRP Sindangan na kasunod ng Unaiza May 1. Habang abalang China sa pagharang sa kanila, nakalusot naman ang ML Kalayaan na agad hinabol at binomba ng tubig ng China Coast Guard. Sinundan pa ng water cannon ng CCG ang ML Kalayaan. Hindi pa malinaw sa ngayon kung may nasaktan. Sa likuran ko, makikita ninyo ang Chinese Coast Guard Vessel 5203. Ito yung barkong tinuturong nag-water cannon o nagbomba ng tubig sa ML Kalayaan. Yan din ang parehong barkong bumangga sa Unaiza May 2 nang magsagawa tayo ng resupply mission nitong October 22. Tinangka ng BRP Sindangan na makalapit pa sa Ayungin habang nakasunod pa rin sa Unaiza May 1. Ang kaso, nakalusot ang resupply boat pero na-corner na kami ng China. 8:07 na ng umaga at sa mga puntong ito, nasa 1 nautical mile na lang yung layo natin sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo tinatantanan nitong Chinese Coast Guard Vessel 21551 at nasa higit 10 mga Chinese Maritime Militia Vessel dito sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Kung tutuusin, tanaw na namin noon ang BRP Sierra Madre kung nasaan ang ating tropa. Pero dahil hindi na makausad ang sinasakyan naming BRP Sindangan at iba pang Philippine vessel, nag-deploy na lang ng rubber boats ang PCG. Ito ang unang pagkakataon na nakalapit ang media sa BRP Sierra Madre. Pasado alas 9 naman ang tuluyang makalusot at makadaong ang dalawang resupply boat sa tabi ng BRP Sierra Madre. Saka ibinaba ang mga pagkain at iba pang supply sa nangangalawang nating barko. Mula rito sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Meron na namang naarestong dalawang Chinese na nangidnap ng mga kapwa nila Chino. Nadiskubre ang pagdukot ng makatakas ang isang biktima sa isang bahay sa Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Magulong kwarto at dugo ang sahig. Yan ang tumambad sa May Kawayan Police at PNP Anti-Kidnapping Group nang rumesponde sila sa isang subdivision sa Barangay Pandayan, May Kawayan, Bulacan. Nagkasa ng rescue operation kahapon ng mga otoridad na makatanggap sila ng tawag mula sa security guard ng subdivision na may nakatakas umanong Chinese sa isang bahay. Tumalon po sa rooftop. Tumalon sa rooftop kaya medyo... Siya yung nasa ospital kasi mataas third floor Sagingan sa bumagsak. Marami siyang sugat. Pagdating ng mga operatiba sa target na bahay, doon nila nadatnan ang dalawa pang biktima na nakapiring at nakatali ang mga kamay at paa. Nadakip din nila sa bahay ang mga dayuhang suspect na sina Ji Baoguan at Zhang Dongcheng. Ayon sa mga pulis, mga empleyado ng Pogo ang mga biktimang Chinese na edad 25, 27 at 33 years old. Galing daw sila sa Cavite ng dukutin ng mga kapwa Chinese. Higit 1 linggo na ang nakaraan. Saka sila ikinulong at tinorture pa raw sa naturang bahay sa Bulacan. Humihingi raw ng ransom ang mga suspect sa pamilya ng mga biktima sa China. Na-recover sa mga suspect ang baril at ilang gamit sa pang-torture. May baril po sila. Caliber 45 po. Isa. May 3 magazine. May nakuha po kami yung mga vice grip tsaka yung kuryente. Yung bato na may kuryente. Nagpapagaling pa sa ospital ang nakatakas na biktima. Sumailalim naman sa medical examination ang dalawa pa bago tuluyang pinauwi sa kanilang pamilya. Wala namang pahayag ang mga suspect na maharap sa kasong kidnapping at serious physical injuries. Nitong 1 linggo lang nang arestuhin din ang 3 Chinese sa isang subdivision sa Biñan, Laguna dahil din sa pangingidnap sa isang babaeng kapwa nila Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mananatiling maaliwalas ang panahon ngayong weekend ayon sa Pag-asa. Dulot ito ng easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Sinasabayan din niya ng hanging amihan. May low pressure area naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero wala itong direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, ugaliin pa ring magbaon ng payong lalo't makararanas ng kalat-kalat na ulan sa Aurora, Quezon, Rizal, Laguna at Camarines Norte. Bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Posible rin ang mga pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi.
Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay ngayong araw. Nakuna ng video ang pagbubuga kanina ng bulkan ng toneladang asupre. Nitong nakalipas na magdamag, halos 120 rockfall events o pagguho ng mga bato ang naitala. Ayon sa PHIVOLCS, mananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Kagabi lang nang magbuga ang Mayon ng nagbabagang lava. Sa kabila nito, wala naman daw banta ng pag-agos ng lahar dahil maaliwalas naman ang panahon. Pero mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Goodbye na sa traffic papuntang Tagaytay. Yan ang naranasan ng mga kapatid nating dumaan sa binuksang bagong exit sa Cavite-Laguna Expressway. Live mula sa Calax, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. O Rainiel, marami na bang nagro-road trip dyan? Sinulit na nga ng karamihan sa ating mga kapatid ang pagbubukas ng Calax Silang Aguinaldo Interchange dahil nga bukod sa mas pinabilis na biyahe pa Tagaytay, sa ngayon, libre pa ang pagdaan dito. #Off to Tagaytay ang trip ng ilan nating mga kapatid ngayong Sabado. Ito rin ang unang weekend simula ng buksan ng 4 km Silang Aguinaldo Interchange sa Calax o Cavite-Laguna Expressway. Ang nooy mala forever na biyahe pa Tagaytay, ngayon hindi na raw yan aabot ng 1 oras. Now, from Calax to Tagaytay Rotonda, it's estimated about 15 to 30 minutes, depending on the traffic. Sinubukan ng aming team na bumiyahe sa exit ng Silang Aguinaldo Interchange. Marami mang sasakyan sa Silang National Road. 25 minutes lang, narating na namin ang Tagaytay. Ang pamilya Kawaguchi na mula pa sa Bulacan, hindi inakalang 2 oras lang ang magiging biyahe nila. Nagulat nga kami na parang, umalis tayo ng bahay alas 10. Alas 12 pa lang. Nakarating na tayo Tagaytay. Dati inaabot kami 3-4 na oras. Sa ngayon, libre pa ang bahaging ito ng Calax. Dapat lamang bayaran ang dati ng toll fee bago makarating ng Aguinaldo Interchange. 64 pesos sa Class 1 vehicles, 128 pesos sa Class 2 at 192 pesos para sa Class 3. Libre yung bagong additional length natin and that will be for free until the Toll Regulatory Board gives us a go signal to collect. Malaking menos ito hindi lang sa mga turista, gayon din sa mga tulad na delivery driver ni Leo na 3 beses kada linggo dumaraan sa expressway. Ang makikinabang na ito, customer namin. Kasi ito, charge namin sa customer namin. Mas maganda kung hanggang December para makabawi-bawi din kami, pati customer namin. Kasi possible na yung, etong ibabayad ng customer, possible na pwedeng ibigay na lang tip sa amin mga driver. Malaking tulong din ang bagong exit na ito sa Calax para maibsan ng traffic sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Nikki, sa ngayon nga ay nagsisimula ng umuwi pababa ng Tagaytay itong ating mga kapatid. At ayon nga sa pamunuan ng Calax, simula ng buksan itong naturang interchange ay 5,000 karagdagang sasakyan yung bumabagtas dito kada araw. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Susunod, pamilya ng 5 magkakaanak na namatay sa aksidente sa Calamba, Laguna, desididong ituloy ang kaso sa nakabanggang driver. Motorista nag-amok at binangga pa ang 2 pulis sa Florida. At Daniel Padilla may bagong post tungkol kay Catherine Bernardo sa gitna ng napapabalitang hiwalayan nila. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na panghahawakan nila ang international law sa pagpapatuloy ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, ano ang mga naging pahayag ng PCG pagkatapos nitong panghaharas nga ng China? Jess, hindi raw titigil ang Philippine Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal kahit pagkaano karaming Chinese vessels ang nakabantay roon.
Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 38 Chinese vessels ang nasa Ayungin Shoal. Kabilang narito ang mga barko ng China Coast Guard, Chinese Navy at Chinese Maritime Militia. Sa 38 ito, 11 ang aktibong bumuntot sa mga barko ng Pilipinas sa pinakahuling resupply mission kahapon. Iginiit naman ng PCG na hindi unang beses na pinadala ang BRP Melchora Aquino sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang BRP Melchora Aquino ang isa sa pinakamalalaking barko ng Pilipinas. Nanindigan din ng PCG na patuloy nitong itataguyod ang international law sa pagsasagawa ng resupply missions. Narito ang pahayag ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. This is not the first time that we sent 97-meter ship in the area. Doon talaga assigned. It is routine, but as what we have said, the support to the RORE mission of the AFP is a routine activity for us. It's not something, unusual. For this, for the previous water cannoning incident that they did, we just have to make sure that our personnel in our vessel will not be affected, and we have to make sure that no harm will be done to our personnel. So it's either we're just going to move away from them and to protect our personnel, and to make sure that we're not going to be, how would you say it, be triggered to escalate the tension. Jess, ayon sa Philippine Coast Guard, naghain na rin ng panibagong diplomatic protest sa Pilipinas laban sa China, at aalamin pa natin ang karagdagang detalye dyan mula sa AFP. Jess? Nag-uulat mula sa Mandaluyong. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Desidido ang mga kaanak ng pamilyang nasawi sa aksidente sa Calamba, Laguna na ituloy ang kaso laban sa driver ng nakabanggang pickup truck. Hindi na raw sila binalikan ng driver na unang nangakong sasagutin ang mga bayarin sa ospital at pagpapalibing. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Magkakatabing pinaglalamayan ng 4 na kabaong na ito ng isang pamilya sa Calamba, Laguna. Dito sa kanilang bahay nakaburol ang amang si Gilbert Palupit at 3 niyang anak na sina Alicia Gil, 4 na taong gulang, Akisha Gilen, 11 taong gulang at 12 anyos sa si Alaysa Joy. Nasawi sila ng araruhin ng isang pick-up truck ang sinasakyan nilang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Bukal noong November 1. Dead on the spot si Gilbert. Nasawi rin ang kanyang asawang si Aileen na nakaburol ngayon sa bahay ng kanyang mga magulang sa Sariaya, Quezon. Ang isa pa nilang anak na si Ayesha Jillian, 7 taong gulang, nasa ICU pa rin matapos mabalian ng mga binti at magtamo ng matinding head injury. Siya na lang ang natitirang buhay sa kanilang pamilya. Kwento ng kapatid ni Gilbert, bagaman may malay na si Ayesha, hindi pa raw nila ipinapaalam sa bata ang sinapit ng kanyang pamilya. Sa ngayon po, pag nagtatanong siya sa amin, nasaan po si mama, nasaan si papa, at sinasabi lang po namin is nagpapagaling po sa ibang ospital. Pero pag okay na po siya, konti-konti, ipapaliwanag po. Masama pa rin ang loob ng pamilya ng mga biktima sa driver ng pickup truck na nakumpirmang nakainom nang mangyari ang aksidente. Hindi man lang daw humingi ng tawad sa nangyari ang driver na si Alaysa May Abitria. Pansamantalang nakalaya si Abitria matapos magpiyansa. Sa sobrang irresponsable po niya, tinanggalan niya ng karapatan yung mga batang mabuhay sa mundong to. Matuparin yung pangarap nila. Problemado ang pamilya ng mga biktima kung saan kukuha ng pambayad sa ospital at pagpapalibing. Lalo't hindi na raw sila binalikan ng driver kahit pa nangako itong sasagutin ng gastos. Noong sabi po nila, sige sasagutin namin lahat. Serbisyo, libing, hospital bill. Pero bakit po ngayon na kailangan pa po namin mag-fundraising para lang po makabili ng gamot ng bata? Kasi na-hold na po yung account ng bata sa ospital. Kaya desidido na raw silang ituloy ang patong-patong na kaso laban sa sospek. Bukas dadalhin sa Calamba ang labi ng ina ng mga biktima para sabay-sabay ilibing kasama ang kanyang mag-aama. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Nag-amok ang isang motorista sa Amerika at sinadya pang sagasaan ng 2 pulis. Sa kuha ng CCTV, makikitang humaharurot ang kotse hanggang sa tuluyang inararo ang mga pulis. Re-responde sana ang mga pulis sa isa pang insidente nang mangyari ang pagbangga.
Pinababa ng sasakyan at pinadapa ng mga pulis ang lalaki pero hindi ito sumunod at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad. Get out of the crowd right now! Hanggang sa gumamit na nga ng taser ang mga pulis at inaresto ang lalaki. Nagtamo ng malalang injuries ang dalawang pulis. Mahaharap sa kasong attempted murder ang nanagasang lalaki. Mahigit 100,000 residente na ang lumikas mula sa Gaza dahil sa patuloy na pambobomba ng Israeli forces. 4 na oras na window ang binigay ng Israel para sa mga gustong lumikas at maging sa mga grupong maghahatid ng tulong sa mga biktima ng gera. Sa kabuuan, mahigit 2,000 na ang namamatay sa gera ng Israel at Hamas. 11,000 dyan namatay sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Marami sa kanila, mga bata. Ayon nga sa World Health Organization, 1 bata ang namamatay sa Gaza kada 10 minuto. Susunod, mga retiradong general, kinumpirma ni Mayor Benjamin Magalong na nag-usap sa group chat pero wala raw destabilization plot. Kauna-unahang bed cinema sa bansa, silipin natin. At Michelle D. stand out sa Miss Universe pre-pageant activity sa El Salvador. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. May group chat ang ilang retiradong general at mainit doong pinag-uusapan ang isyu ng korupsyon sa gobyerno. Pero ayon kay Baguio City Mayor at retired General Benjamin Magalong, wala namang nagsusulong ng destabilization. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa pamamagitan ng tradisyonal na parada, nagbigay pugay ang mga kadete ng Philippine Military Academy sa Baguio City kay PMP Chief Benjamin Acorda Jr. Miyembro ng PMA Sambisi Class of 1991 si Acorda. At ang engranding homecoming na ito ang waling pagkakataon na tutungtong siya sa PMA bilang PMP Chief. I never imagined that I will become the Chief PNP. But having passed through the rigors of academics, militaristics, and leadership training, somehow it prepared me. Sa December 3 na nakatakdang magretiro si Acorda. Sa kanyang mahigit 7 buwang panunungkulan bilang PNP Chief, sana raw ay naging epektibo ang mga pulisiyang ipinatupad niya para maibalik ang tiwala ng publiko sa kapulisan. I don't want to compare myself to others kasi kanya-kanyang focus, kanya-kanyang specialization, and to compare one to the other is medyo unfair. But we will let the people tell kung what we have done. Ang masasabi ko lang, I did my best. May panawagan naman si Acorda sa umugong na umunoy planong destabilization o pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. There's no basis for demoralization, kaya nakikiusap ako sa mga kababayan natin or even from the officer corps who are talking about destab. It's not helping the country, and kung may mga nagplaplano man, it's not good for the country. Ipinagkipit balikat lang naman ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa ring retiradong general ng PNP. Sa tingin ko, yung destabilization na sinasabi nila, siguro salita lang, sama ng loob, pero walang concrete na mga galaw talaga. Kaya ipanatag lang ho natin yung ating kalooban. Sa tingin ko, wala naman ho siguro ng gagalaw na yan dahil malaki yung epekto sa ating ekonomiya. Sa kabila nito, batid daw ni Magalong na mayroong mga pulis at sundalo na may mga hinaing sa gobyerno. Siyempre, marami rin na frustrate sa sistema, may mga senior officers, may mga young officers na nagiging na-frustrate sa sistema nga, especially in itong issue on corruption. Pero it does not actually translate to something that would generate yung mga certain actions that would be construed as something violent to overthrow government. Kinumpirma rin ni Magalong na mayroon ngang aktibong group chats ng mga retiradong general. Sa group chat,
basically yung frustration nila. And ang main issue talaga yun in corruption. A great majority ng mga involved sa mga personalities sa group chat, they don't advocate yung any destabilization move, anything violent to overthrow government. The common sentiment is this is not the time to undertake any destabilization move. At kung si Magalong daw ang tatanungin, ako, I don't approve of it. I don't advocate for destabilization dahil bagsak na tayo eh. Bagsak na yung ating ekonomiya, hirap na tayo, grabe pa yung corruption, so wag na nating i-complicate pa. Ma-aggravate lang kung magkakaroon tayo ng mga ganyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Binibigyan ng mas malaking kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na mamili ng mga uupo sa board ng Maharlika Investment Corporation. Sa inilabas na Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Malacanang para sa Maharlika Investment Fund Act, mas malinaw nang nakasaad na pwedeng tanggapin o tanggihan ng Pangulo ang mga irerekomendang nominee ng advisory body. Pwede na rin humingi ng dagdag pang nominees ang Pangulo. Mas pinaluwag din ang qualifications ng mga uupong board member. Bukod pa dyan, inalis din sa bagong IRR ang detalye tungkol sa mga tungkulin at miyembro ng Audit Committee. Noong isang buwan, sinuspinde ni Pangulong Marcos ang pagpapatupad ng IRR ng Maharlika Law para mapag-aralan itong muli. Target ipatupad ang Maharlika Investment Fund Act bago matapos ang taon. Hindi pa rin natutuldukan ang usap-usapang hiwalay na ang Kathniel. Pero si Daniel may bagong post tungkol kay Catherine. Standout naman sa pre-pageant activities ng Miss Universe ang ating pambato na si Michelle D. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Isang linggo ng punuang schedule ng activities ng mga kandidata ng Miss Universe 2023 sa El Salvador. Enjoy naman ang Miss U candidate sa kanilang field trip sa iba't ibang tourist sites at sponsored visits. Pagkatapos ikutin ng mga magagandang tanawin, may pa-welcome dinner naman sa kanila sa tanggapan ng Ministry of Foreign Affairs sa San Salvador. Present dyan si Miss Universe Organization President Paula Sugart at ang Miss Universe 2022 na si Arbony Gabriel na may lahing Pilipino at ng isa-isa ng ipakilala mga kandidata. Lutang na lutang ang ganda ng ating pambato na si Michelle D sa kanyang elegant black evening gown na gawa ng fashion designer na si Abdul Gafar. Mas napawaw pa niya mga bisita sa kanyang introduction in Spanish na first language sa El Salvador. Hola El Salvador. Soy Michelle Marquez D. Estoy representando mi hermoso país, Filipinas. Muchísimas gracias El Salvador por su increíble hospitalidad para Miss Universo. Se merecen el amor, el care, oportunidad, Universo. Thank you. Ngayong gabi, gaganapin ang charity gala. Sa susunod na linggo naman ang inaabangang preliminary competition at closed-door interviews bago ang coronation night sa November 18. Tila nagpapahiwatig naman ang suporta si Daniel Padilla sa ka-love team at real-life girlfriend niyang si Catherine Bernardo. Sa gitna yan ng mga usap-usapang break na raw sila. Nag-IG story si Daniel ng video interview ni Catherine sa Preview Magazine tungkol sa expectations at pressure sa publiko. So growing up, people expect me to be May emoji rin ng pusa na related sa nickname ng aktres na Kath. Si Catherine ang cover ng November issue ng Preview Magazine na agad nag-trending dahil sa kanyang pagiging fierce and daring. Ilang araw lang ang nakaraan nang sabihin ng talent manager na si OG Diaz na break na raw umano ang Kathniel pero hindi pa ito confirmed. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sa mga Pinoy anime fans dyan, ready na ba kayo to take a trip down memory lane? Inilabas na ang trailer para sa live-action adaptation ng hit anime series na Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter. Susunod, kilalanin ang mga nominado sa inaabangang Grammy Awards. At silipin ang kakaibang movie experience sa Taguig City. Tuloy-tuloy lang ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Sarap buhay! Pahiga-higa lang! Nood-nood sa loob ng bahay. Ay! Sinihan pala! Ito ang first at pinakasosyal na bed cinema sa bansa, located sa isang mall sa BGC. Hindi lang siya yung typical na nakaupo ka lang, naka-reclining chair, but now ito ibang-iba. First in the Philippines, nakahiga ka. May 28 kama, kumpleto with kumot at malambot na unan. Bawat kama may remote control para makuha ang perfect viewing angle. Sa mga single, huwag mag-alala dahil pwede namang walang ka-share. Bago sumampa ng kama, hubarin muna ang mga sapatos. Manatili nakamedyas sa buong oras ng panonood. At kung wala ka namang medyas, to the rescue ang butler. Pindutin lang ang call button sa gilid ng kama. Pwedeng mamili kung lights off o lights on. Para ka nasa loob ng first class na aeroplano, di ba? O kaya naman, feel mo na nasa loob ka lang ng iyong kwarto. Ready ka na ba sa next level na movie viewing experience? Sa simula ng pelikula, isuserve ang complimentary sandwich at tubig. Mala breakfast in bed ang peg. At kung may iba ka pang order, always ready to assist ang mga butler. Pero teka, ano kayang say ng mga movie-goer na humiga? Masarap, very comfortable. It was a relaxing experience. Paalala ng management ng sinihan, panatiling lagi ang kalinisan at katahimikan. Pagkatapos ng pelikula, enter frame ang mga housekeeper para magpalit ng kumot, punda at kubrekama. SOP ito para tiyakin malinis ang hihiga ng mga susunod na moviegoer. Siya nga pala, may higpit nilang paalala. Iwasang makatulog para hindi sayang ang perang pinampanood. Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. In for a treat ang mga donut at coffee lover ngayong Christmas. Paskong Pasko na ang vibes ng ilang drive-thru Wonderland store sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang report ni Johnny Alipoon. Mga pailaw na makulay, tugtugang bigay na sinamahan pa ng nakamamanghang snow. It's indeed a magical Christmas para sa mga kids at heart. Sa mga gustong maramdaman ng Christmas spirit, heto ang perfect drive-thru Wonderland para sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Nagtahan sa Maynila para sa pagpapailaw ng Dunkin' Christmas theme store dito. 25 drive-thru stores sa buong bansa ang nagliwanag para sa magical Christmas experience ng donut at coffee lovers. Pinangunahan ng hinahangang aktres na si Bel Mariano ang pagpapailaw na Christmas Wonderland. 5, 4, 3, 2, 1! Christmas is always a trip down memory lane daw para sa Ken Paimil love star. I love giving gifts. I love shopping for my siblings. I love buying Dunkin' every Christmas, diba? And kulang ang handa natin pag wala yan. Nagsiset up kami ng Christmas tree together and then usually pagpatak ng 12 midnight, sabay-sabay kami mag-open ng gifts. Nakatanggap din ng maagang pamasko ang marami nating kapatid. Sa mga malayo sa Maynila, huwag mag-alala dahil all out na rin ang magical Christmas sa Malanday, Valenzuela City. Hindi rin nagpahuli ang Kugon, Ormoc City sa makukulay na Christmas decor. At syempre, Paskong Pasko na rin ang vibe sa San Pablo, Laguna. Kanya-kanyang gimmick at saya ang hatid ng iba't iba pang magical Christmas stores sa buong bansa. Asahan daw na gagawin na itong tradisyon para siguradong magical ang Pasko ng bawat pamilyang Pinoy. I think that's the essence of Christmas, you know, sharing love, sharing joy, sharing happiness, and most especially to your family. Ma-enjoy ang Christmas theme stores hanggang January 6 sa susunod na taon. Reminder lang yan mga kapatid na 44 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman po si Jess De Los Santos. Samahan niyo po kami muli bukas. Magandang gabi, Pilipinas.